Nakatakdang maglaan ng 100 milyon pesos ang House of Representatives para sa komprehensibong feasibility study sa pagtatayo ng tulay na nag-uugnay sa Matnog, Sorsogon, sa Allen, Northern Samar. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Binunyag ni House Minority Leader Marcelino Libanan na nakakuha siya ng mga pangako mula kay Speaker Martin Romualdez at House Appropriations Chair Zoldico na isama ang 100 milyon pesos sa 2025 budget para sa feasibility study ng tulay. Aniya, kung napatunayang magagawa sa kasalukuyang teknolohiya, layunin naming simulan ang konstruksyon sa panahon ng kasalukuyang administrasyon. Binigyang diin niya na kasunod ng Bataan-Cavite Interlink Bridge at Panay-Guimaras-Negros Island Bridges, ang mga tulay na nag-uugnay sa Matnog, Allen at Liloan, Southern Leyte hanggang Lipata sa Surigao ay dapat unahin bilang bahagi ng Mega Bridge Project sa ilalim ng Administrasyong Marcos. Noong nakaraang taon, inatasan ng sentral na tanggapan ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ang Infrastructure Development Institute of Japan na suriin ang mga iminungkahing proyekto ng Longspan Bridge na nag-uugnay sa Luzon, Visayas, at Mindanao. Ang pre-feasibility study ay sumasaklaw sa Luzon-Samar-Leyte-Mindanao Linkage Project, na naglalayong mapabuti ang koneksyon sa pagitan ng Luzon at iba pang bahagi ng Visayas at Mindanao. Nauna rito, nagpasa ang Regional Development Council sa Eastern Visayas ng resolusyon na sumusuporta sa pangalawang feasibility study para sa Matnog-Allen Bridge. Sinabi ni Maylene Rosales, Regional Director ng National Economic Development Authority, na ang nakaraang pag-aaral ng DPWH ay itinuring na ang proyekto ay hindi magagawa dahil sa distansya at teknolohikal na mga hadlang. Ang resolusyon ay nagmumungkahi ng isang bagong pag-aaral sa pagiging posible gamit ang mga alternatibong teknolohiya, sabi ni Rosales. Binigyang diin niya na ang pagtulay sa Luzon sa Mindanao ay makikinabang hindi lamang sa silangang Visayas kundi sa buong bansa. Matatandaan, isang grupo ng pag-aaral na binubuo ng mga dalubhasa sa pagtatayo ng tulay mula sa Infrastructure Development Institute IDI, Japan at Department of Public Works and Highways DPWH, ay nakatakdang magsimula ng maagang stage assessment sa mga iminungkahing proyektong pangmatagalang tulay na mag-uugnay sa mga isla ng Luzon, Visayas, at Mindanao, upang talakayin ang itinerary ng grupo pangkat ng pag-aaral. Nakipagpulong ang mga konsultant ng IDI Japan kay DPWH Senior Undersecretary Emil K. Sade noong November 8, 2023 sa DPWH Central Office sa Port Area, Manila. Ayon kay DPWH Senior Undersecretary Sade, sa sakupan ng pre-feasibility study ang Luzon-Samar-Leyte-Mindanao Linkage Project na hindi lamang magtatatag ng mas magandang ugnayan sa pagitan ng Luzon sa ibang bahagi ng Visayas at Mindanao kundi magbibigay ito ng permanenteng solusyon sa pangmatagalang problema ng stranding at weather disturbances at port congestion sa peak season. Ang pagtatayo ng Luzon-Samar Bridge at Leyte-Mindanao Bridge ay magbabawas sa oras ng paglalakbay sa pagitan ng mga pangunahing isla at pupunuin ang mga nawawalang gaps ng pangunahing trunk line ng bansa na Maharlika Highway, na kasalukuyang sumasaklaw sa mahigit 3,500 kilometro mula Luzon hanggang Mindanao. Sinabi sa pag-aaral ng team leader na si Masahiko Yasuda ng DIA Nippon Engineering Consultant na tinitingnan nila ang paggamit ng maximum na single span length at deepwater foundation bilang mga solusyon sa engineering na ginamit sa Messina Strait Bridge sa Italy at Ryan and Irian Bridge sa Greece ayon sa pagkakasunod. Pagkatapos ng pulong, ang grupo ng pag-aaral ay tutungo sa Bicol at Eastern Visayas Region upang magsagawa ng mga on-site na pagbisita, kabilang ang mga bathymetric survey sa Matnog, Sorsogon, at Allen, Samar.
Matagal nang isinusulong ang link-span bridge construction ay dahil din sa pahayag ng Phil Chamber of Commerce and Industry sa nasabing rehiyon na matagal ng isyu at mahabang pila at kasikipan sa Matnog Port ay nakaaantala ng transportasyon ng supply mula Luzon papuntang Visayas at Mindanao. Sinabi sa ibang ulat ang tinatayang budget para sa proyekto ng Sorsogon-Samar Bridge ay aabot sa 257 bilyon pesos hanggang 766 bilyon pesos. Ito ay binubuo ng tatlong mahabang tulay Allen hanggang San Antonio sa Northern Samar, San Antonio hanggang Capol sa Northern Samar at Capol hanggang Matnog, Sorsogon. Sa loob ng mga dekada, ang roll-on-roll of Roro na mga ferry ay tumatawid sa San Bernardino Strait, na nagdadala ng mga pasahero at sasakyan papunta at mula sa Allen Port at Matnog Port sa Sorsogon, sa layo na 28 kilometers. Ang average na oras ng paglalakbay ay 1 oras at 30 minuto. Kasama sa iba pang mga pagpipilian ang pagtatayo ng isang submerged floating tunnel and a deep-sea tunnel. Ang Maharlika Highway, o ang Pan-Philippine Highway, ay isang network ng mga kalsada, expressway, tulay at serbisyo ng ferry na nag-uugnay sa mga isla ng Luzon, Samar, Leyte at Mindanao sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay isang arkipelago ng mahigit 7,000 isla, na ginagawang karaniwang paraan ang paglalakbay sa dagat at himpapawid upang lumipat mula sa isang bahagi ng bansa patungo sa susunod. Ngunit ang ganitong paglalakbay ay mahina din sa mga abala sa panahon, na kadalasang nagiging sanhi ng mga pagkansela ng mga biyahe sa bangka at eroplano. Sa karaniwan, ang Pilipinas ay nakakakuha ng 20 tropikal na bagyo sa isang taon. Ito ay madaling kapitan ng bagyo dahil ito ay nasa kanlurang karagatang Pasipiko mula sa latitude 5 hanggang 20 degree sa hilaga ng Ecuador, halos kapareho ng pagbuo ng bagyo sa kanlurang Pasipiko.